Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang taong tila ba mayroong isang superpowers dahil kaya di umano nitong hawakan ang 11,000 voltage na kuryente. Well, ito na ata ang Electric Man. Gusto mong malaman ang kanyang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Magandang araw! Kumusta mga Evadgers? Welcome back na naman po muli sa ating munting channel. At kung first time mo pa lang rito, well, hinihingi ko po ang iyong suporta na i-subscribe na ito. Please support Filipino vloggers. Nakakatakot ang kuryente at normal lamang na masabi natin iyon dahil sa mga naging biktima nito na minsan na nating nabalitaan sa telebisyon o saan mang social media outlet at ang iba pa sa kanila ay kakilala mismo natin. Pero ibahin mo ang kwento ni paring Naresh Kumar mula sa Muzaffarnagar, India. Kamakailan lang siya ay nakilala dahil sa kakayahan nitong humawak ng malakas na boltahe ng kuryente. At ayon sa kanyang claim, I can withstand 11,000 volts passing through my body and resist enough electricity to power 500 houses. Well, I guess mga Evadgers, dahil kayo ay matalino, alam nyo na kung ano ang kanyang nais iparating. Pero uulitin ko lang, nais niyang ipagmalaki sa atin na kaya niyang masurvive ang 11,000 voltage na kuryente na dadaan sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang pahayag, tinrain niya ang kanyang katawan para makasurvive sa matataas na voltahe. Una, nagsimula muna siya sa 240 volts. Pagkatapos niyan, sinubukan niya ang 440 voltage. Minsan na rin siyang nakahawak ng live wire pero walang nangyari sa kanya at hindi siya nasaktan. Una niyang nadiskubre ang talentong ito nung siya ay nag-aayos ng electric stove. Nagkaroon kasi ng aberya nang siya ay nag-aayos ng stove. Tapos nagulat siya sa susunod na nangyari dahil hindi siya tinablan ng kuryente. At mula noon ay naniniwala na ang taong ito na siya ay binigyan ng Diyos ng isang kakaibang kakayahan. Kumbaga, meron siyang special ability. At sinubukan niyang itest ang special ability na ito hanggang sa kalaunan ay mas lalo pang tumibay ang kanyang katawan sa pag-tolerate ng electricity. Pero ang malaking katanungan ngayon, tama nga ba o totoo ang kanyang sinabi? Kaya nga ba ng isang tao na ma-endure ang 11,000 voltage na electricity? Nag-post pa ang taong ito ng ilang mga video sa social media. Pero dahil sa copyright claim, ikinalulungkot ko pong hindi ko maipapakita rito. At para sa mga batang nanunood dyan, wag na wag nyo itong susubukan sa tahanan. Dahil maaring merong kasinungalingan or meron silang trick na ginawa bago gawin ang video na ito. Well, mukhang sa tingin ko ay niyayabangan lamang tayo ng taong ito, mga Evadgers. Let us check kung talagang meron bang basehan ang kaniyang sinasabi. Well, una, alamin muna natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang voltage. Dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa sa Europa, gumagamit ang mga bawat tahanan ng halos 220 to 240 voltage. Pero pagdating sa Amerika at sa Japan, gumagamit ang mga tahanan ng 110 to 120 voltage. Well, ang malaking katanungan ngayon, bakit nga ba naiiba? Bakit 110 to 120 lamang ang voltage sa Amerika, samantalang dito sa Pilipinas ay umaabot sa 220? Well, minsan ko na rin naitanong sa aking sarili yan. At sa aking paghahanap ng sagot sa internet, nalaman ko na meron rin palang iba't ibang kasagutan hinggil sa katanungan na ito. Sinasabi ng iilan na kaya gumagamit ang Amerika at Japan ng 110 voltage sa kanilang tahanan ay dahil mas safe raw ito. At ang iba naman ay hindi naniniwala. Mas pinapaboran nila na mas safe ang paggamit ng 220 volts at mas makakatipid pa nga raw ito. Dahil ako ay nalito sa iba't ibang mga kasagutan, inalam ko kung ano ba talaga ang voltage. Nalaman ko na ito pala ay isang pressure o isang puwersa. Ito ay isang enerhiya na magtutulak sa tinatawag na electric current. Ang katotohanan kasi niyan, hindi voltage ang nakakatakot, kundi yung amount of current o yung tinatawag na ampere. Ang 0.07 amperes na merong sapat na voltahe ay sapat na para ikaw ay patayin kung ito ay dadaan sa iyong puso. On the other hand, ang 20,000 volts na kuryente na meron lamang 0.00001 amperes ay hindi sapat
para makapatay ng tao at makukonsider pa na harmless. So, it's not the voltage that can kill, it's the ampere. Ito ang sikat na kasabihan ng mga nag-aaral ng electrical engineering o di kaya mga electrician. Well, para mas maunawaan nating mabuti, tignan po natin ang mga tubo ng tubig. Ang laman ng tubig sa mga naturang tubo ay nagre-represent sa amount ng current o yung ampere. Samantalang yung pressure naman na ina-apply sa mga tubig para ito ay dumaloy ay nagre-represent sa voltage. Imaginein mo ngayon ang iyong sarili na nasa dulo ng tubo kung saan lalabas ang tubig. Kung maraming tubig ang laman ng tubo tapos malakas ang pressure na ina-apply, ay siguradong masasaktan ka kung sakaling tinamaan ka ng naturang tubig. Pero kung isang baso lamang ng tubig ang inilagay sa tubo, wala pa rin itong kwenta kahit sobrang lakas ng pressure at ikaw ay hindi pa rin masasaktan dito. At yun ang brief explanation natin ng voltage at sana ay naintindihan nyo. Kaya ngayon, kung babalikan natin ang taong ito mula sa India na kayang mag-hold ng 11,000 volts na kuryente, mukhang questionable dahil in electrical terms, hindi naman talaga nakakatakot ang ganyang kalaking voltahe kung walang sapat na amount na electric current o yung ampere. Pero ganun pa man, marami ang naniniwala sa kwento ng taong ito na siya ay isang electric man o isang human conductor. Kung ikaw ay hindi exposed o inosente pagdating sa mga electrical terms, maaaring maniniwala ka agad sa mga ganitong post. Doon sa website na pinagkukuhanan natin ng kwento, hindi binanggit kung ilang amperes ang kasama doon sa 11,000 volts na hinawakan ng taong di umano'y human conductor. Tulad ng sinasabi ko kanina, it's not the voltage that can kill, it's the ampere. Kaya maaaring ang ginawa ng taong ito ay tinaasan ang amount of pressure o yung voltahe pero sobrang baba naman ng amount of current o yung ampere. Sa unang tingin at unang basa, mukhang nakakabilib ang ginawa ng taong ito. But with deeper analogy and investigation, makikita natin na mukhang merong kulang. Ang katotohanan niyan, lahat tayo ay pwedeng maging electric conductor, pero hindi makakasurvive ang ating katawan sa presensya ng napakataas na current. And of course, kasama ng sapat na voltahe. Kaya logically speaking, masasabi na imposible ang claim ng taong ito dahil walang sino mang makakasurvive sa 11,000 voltage with the right amount of current that can kill the body na madalas na ginagamit natin sa ating mga tahanan. And yes, pwede kang makasurvive sa electricity na merong higher voltage and higher current kung ang iyong balat ay yari sa plastic o di kaya sa goma. Kaya dapat lang na mag-ingat sa mga plastic na kaibigan at plastic na mga kapitbahay. And I think that's all for today's vlog. Anong masasabi mo sa taong ito na nakasurvive sa 11,000 voltage? Naniniwala ka ba o hindi? Please comment down below. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento, political issue at mga reaksyon, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!